and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. And another verse in Philippians chapter 2, verse 2 to 4, it says, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own thing, but every man also on the things of others. And last verse in 1 Thessalonians chapter 3, verse 12, it says, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you. Amen. And nais kong dalhin sa ating kalagitnaan ang isang mensahe na nagsasabing, nakikita mo ba? Tanungin mo yung katabi mo kung nakikita mo ba? Pagpalain ko ng Panginoon ng kanyang mga salita at makakulo kong bawat isa. And before we start po, gusto ko lang tanungin ng bawat isa. Kasi alam ko yung kamay nyo. Sino po dito ang may problema or may pinagdadaanan? Amen. Sino po dito ang may sakit o karamdaman? Dahil po may sakit. Sino po dito ang may pangailangan? Lahat nakakalalit sa karamdaman sa problema, mga kapatid. Lahat tayo, mga kapatid, may pangailangan, nakaranas tayo, nakaranas ng karamdaman at mga pagsubok. Naku, pagka mga bills namin sa kuryente. Teka lang, mabayaran ko na ba yung kuryente, tubig? Hindi ko na maalala. Alam ko may bayad pa yan eh. Teka lang, mabayaran ko na ba yung internet? Pagbayaran nga ito, magiging mga kalumutin ako eh. Teka lang, ano pa nga ba yun? Saka na nga yan, makinig na muna ako kay Pastor. Nag-walk ako na ng Pastor. Ang dami-dami ko nung mga iniisip. Ano nga ba yung gagawin ko sa bahay? Yung magiging ulam, o magiging pagkain ko bukas, o papasok ba ako sa school? Ang dami kong iniisip. Ang dami kong mga problema, hindi ko pag-desisyonan. Ang dami kong iniisip. Gusto kong kalimutan. Hindi ko ba ito magawang may suko na lang sa Panginoon? Hindi ko magawang isurrender na lang ito sa Kanya? Pumunta ako dito para makinig sa Kanyang salita. Hindi ko magawa makalimutan yung mga problema ko. Lord, please tulungan mo ako. Makinig na lang ako sa salita. Basta kapag-concentrate lang ako sa ulawaan ko sa akin mo. Kaya focus lang. Focus. Ay, hirap naman mag-focus. Ba't naman kasi Monday na Monday, exam ka agad. Tapos 3 subjects pa sila. Nakabagsak na ako nito. Ay, kailangan ko na talaga mag-review mamamaya. Kaya, ngayon na lang. Sana puro Sunday na lang. Ang saya siguro na. Ang saya siguro pag maraming kaibigan. O kaya kahit isa lang. Ang hirap naman kasi na makisabay sa uso. Kaliwa, kanan, ha? Paano ba yun? Ay, hindi naman porket uso, sasabay na. Paano kung mali yun, diba? Magpipray na lang ako sa Panginoon na sana bigyan niya ako ng tunay at mababangit na kaibigan. Yung mga kaibigan mo naman, kung ano-ano na lang pinaplano. Parang mga hindi na mapagod. Tapos, parang mga tanong pagmana pa. Ang hirap kaya kung may tanong pera. Tinutol pa lang ako. Pero, ipagod ko. Kung mag-retire na. Pero dahil mahal ko ang pamilya ko, ang mama ko, papa ko, mga matatanda na sila eh. Mga kapatid ko din. Pero sige, tuloy lang sa trabaho.
dito. Trabaho dyan. Trabaho dun. Bukas magtatrabaho na naman ako. Nakakabagod na. Kailangan ko rin magpahinga. Ano ang gagawin ko? Yung anak ko nasa ospital. Kami naman ni Mrs. Mga may edad na, kailangan na namin mag-maintenance. Paano magpapahinga niya? Kaya kailangan ko talaga kumain. Kasi ang hirap kung meron may sakit sa pamilya. Lalo na, hindi na kami gaya ng dati. Yung ang lakas-lakas pa ng mga katawan namin. Ngayon, yung mga nararamdaman na kami sa katawan, naglalabasan yung mga sakit namin. Ang sakit! Sakit! Ano bang mali ko? May mali ba akong nagawa? May mali ba akong nasabi? Noong nakarang araw naman, okay lang tayo ah. Ikaw ngayon, hindi ko nagsisi ng mga chat ko. Hindi ba pwede ba usapan mo na namin to? Bakit naman balik agad? Hindi mo nga alam anong gagawin ko. Pagsabi ko kayo si Pastor, nakakaya naman. Nakakahiya, wala pa isipin ko. Parang nakaka-out of place. Paano man dapat na gawin? Okay na kaya itong suot ko? Pero parang okay naman sila. Namaya naman nila ako kanina. Sabi naman nila, welcome our visitors, tapos pinag-pray pa nila kami. Kaso, mag-pray pa kaya nila ulit kami sa susunod? Dapat kung pasahan ko sumusulat sa papel, kasi nakakahiya. Pero baka, yung lumapit naman ulit. Hilapit ba akong mamaya sa hotel? Huwag na lang kaya. Naman din ako hindi nakapag-church dito eh. Gulo-gulo na ako. Di ko alam. Anong gagawin ko? Ano bang dapat kong maramdaman? May nakakaintindi ba kaya sa akin dito? O kaya tanggap pa rin kaya nila ako dito? Lipat mo lang kaya ako sa ibang sambahan. Anong gagawin ko? Ay, dapat kong gawin mamaya. Pero, paano ako makapag-pray para sa iba? Kung kahit ako sa sarili ko, hirap ako mag-pray. Hindi ako makapag-focus kahit sa mga sandali ko. Paano ako makakatulong mamaya? Ang sarili ko nga hindi ko matulungan. Sana may mag-pray sa akin mamaya. Kaso, baka may pinagdadaanan na sila. Tignan ko na lang mamaya kung may lalapit sa akin. Hindi naman ako pwede lumapit para magkaroon ng ministry. Gusto ko talaga magkaroon ng ministry. Yung may gagawin para sa Panginoon. Ayaw ko kasi yung aatin kami sa Sunday, tapos uuwi agad. Ayaw ko ng ganon. Gusto ko talagang may gawin para sa Panginoon. Kaso, hindi ko pa nga alam kung saan ako magaling. Ano yung talents ko? Pero, alam ng Panginoon yung desires ng puso ko. Sana, magamit na rin ako. Sana, kahit may edad na ako, magamit pa rin ako ng Panginoon. Gusto ko kumain, kaso minsan, ano ba yun? Hindi talaga kinakain ng katawan ko. Dami ko ng sakit na inihin lang. Dami ko lang nararamdaman. Bilis ko na rin mapagod. Sana bigyan ako ng Panginoon ng kalakasan at kagalingan para makapaghayo pa sa ikaliligtas sa maraming kaluluwa. Sana magamit pa ako ng Panginoon. Sana maging maliit na sa akin kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung papasok na ba ako tax o magtatrabaho na ako pagkatapos ko mag-aral. Feeling ko may calling sa akin ng Panginoon. Pero ewan ko, hindi pa ako ganun masigurado talaga. Sabi nila mama at papa, magtrabaho daw na ako. Makakapag-antay naman daw yung acts. Kaso, parang nakakapangina yung araw, buwan ng taon na dadaan. Pero ayaw din mo madalos-dalos. Kasama yung mga magulang nila dito sa church. Sana,
mag-assign kami. Bibidyohan rin nila ako. Gusto ko na gano'n, no? Tapos, pag sinabi ni Pastor na mag-pray kasama ang pamilya, ay, sana makasama ko na sila mama at papa dito sa church. Sisikapin ko na palagi kami ng mga anak dito sa church. Tuwing may practice, tuwing may gawain, tuwing may event. Gusto ko gantong buhay ang kalakihan nila, yung naglilingkod sa Panginoon. Ayoko na lumaki sila na hindi nila kilala ang Panginoon. Ayoko na habang lumalaki sila, ay napapalayo sila sa Panginoon. Tulungan nawa ako ng Panginoon na palakihin silang may takot sa Kanya. Mamaya daw yung mga gawain ng mga bata. Atin ko yung mga anak niyo. Gusto ko kumatin ang gawain ng mga nanay, mga youth. Pero, trabaho pa ako. Dami ko pang gagawin. Pag-uwi ko naman sa bahay, pagod na ako. Wala na akong oras sa pamilya ko. Hatid pa ba ako? Makakaya naman kung agad ako at tutulog lang. Dami kong kailangan gawin sa bahay. Mamalingki, luluto, maglalaba, maglilinis. Akala mo ba ako ng oras para umating gawain? Ang dami kong kailangan gawin sa school. Quiz, assignment, exam, research, reporting. Kahit weekends, schoolworks pa din. Pero, alam ko na kailangan mag-ibigan pag-attend ng gawain. Gusto ko naman na kumatin ng gawain. Pero bakit parang kulang oras sa dami na kailangan gawin? Hindi pwede to. Kailangan ko ano to para alam kung gusto ko talaga. Gusto kong makasama ang buong pamilya ko sa church. Minsan, iniisip ko, darating ba kaya talaga yung pagkakataon na yun? Siguro, wag ko na lang tigilan ipag-pray kahit gano'ng katagal. Wala din namang imposible sa Panginoon eh. Tsaka, gusto niya rin naman na makakilala ang pamilya ko sa Kanya. Sige, wag ko na lang tigilan ipag-pray. Ipag-pray ko na lang ipag-pray. Balang araw, makakasama ko din sila dito. Dito? Ano bang ginagawa ko dito? Sabi nung nagdala sa akin dito ko daw makikita yung hinahanap ko. May mga tutulong daw sa akin dito. Dito ko daw matatagpuan ang tunay na Diyos. Dito ko daw matatagpuan ang tunay na pagmamahal. Sabi niya, hindi daw ako nag-iisa. Kung ano-ano ang ating pinagdadaanan mga kapatid at may mga pagdadaanan pa tayo. Ngunit gusto kong sabihin na ikaw ay nag-iisa. Hindi totoo na ang simbahan ay isang tahanan at kay Kristo ay may kapatid ka. Yan ang magkakapatiran. Nagkakanya-kanya, walang magkakaisa, may nabubuhay para sa sarili lamang. Hindi makakaasa sa kanino. Puro ako, walang may kababaang loob. Puro paligsahan, walang nagdadamayan. Sa simbahan ay may tunay na pag-iibigan. Huwag kang maniwala dyan. Dahil ang totoo, yan ay kasinungaling. Matagal na malimutan ang tunay na pag-iibigan. Matagal nang naglaho ang tunay na pag-ibig na mula kay Kristo. Kahit sabihin na nandyan sila, tumingin ka sa iyong paligid. Nakikita mo ba? Ulitin mo dahil nagkakamali ka.
tayo ng karamdaman at ng pagsubok. Kung ano-ano pa ang ating mga pinagdadaanan. At may mga magdadaanan pa tayo sa buhay nito, mga kapatid. Ngunit, gusto ko lang sabihin na Nakikita mo ba? Tumingin ka sa iyong paligid. Nandyan sila. Kahit sabihin na ang tunay na pag-ibig na mula kay Kristo matagal nang naglaho. Ang tunay na pag-iibigan matagal nang nalimutan. Yan ay kasinungalingan. Huwag kang maniwala dyan. Dahil ang totoo, sa simbahan ay may tunay na pag-iibigan. Pinalaman, walang puro paligsahan. May kababaang loob. Walang puro ako. Makakaasa sa kaniliman. Hindi nabubuhay para sa sarili lang. May pagkakaisa. Walang nagkakanya-kanya. Yan ang magkakapatiran. Ang simbahan ay isang tahanan at kay Kristo ay may kapaligtan. Hindi totoo na ikaw ay nag-iisa. Habang kami ay umaawit para sa Panginoon ay pwede po kayong sumabay.